Solving and graphing linear inequalities, Part 1A. So, ikot kung mabuti yung mga graphs like this para makagawa ko ng kaso, problema, greater than siya. So, kailangan naka-broken din siya. So, itong ganito na to, maglalagay ka ng original inequalities. Pwede naman wala, depende sa ano gusto nyo. Or depende naman sa request ng teacher. Or depende naman sa request ng teacher nyo. Or sa utos ng teacher nyo. Sa akin, nalagay ko ito kasi palatandang kasi yan. So, x plus y is greater than 2 pi. Kasi 7 to. Yan. Okay na tayo ito. Dali lang. Okay. Magpupilo siya. So, tapos na tayo dito. So, ang sunod doon, yung testing point sa paano. Pwede kayong mamili ng value ng testing point. Ganito yan. Ang sakop nito, mula dito hanggang dito. Mula doon sa may... Pero huwag kayo lalampas daw sa straight line na yan kasi mali naman ang ginagawa nyo. So, from here, ang sakop nito, ito, like this, hanggang dito. Pwede kayong mamili ng testing point. Huwag naman masyado yung testing point is napakataas kasi hindi tayo matatapos dyan. So, pwede ganyan, pwede. Ang testing point mo, for example, let's say 0 and 4, or kaya 2 and 4, bahala kayo sa buhay niya kung gusto niyo. Kung nagmamadali kayo mag-compute about sa testing point, so, ang pipiliin nyo yung original lang, which is ordered per n 0 and 0. Kasi pipiliin nyo yung original lang para mas madali. So, ganito yan. So, testing point. Ang pinili ko yung testing point is ordered per 0 and 0 para mas madali. Kasi cancel out mo yung value ng x and y. So, yun. Kunin natin yung original inequalities, which is x plus y is greater than 2 pi. So, titignan natin kung true ba siya or false. Ganito yan. Kapag pinili yung test point is true, nalagay ko muna dito, it means kailangan kasama siya sa yung pinili mo sa testing point sa shaded downward. Pag downward, pababa, downward. Shaded downward kasi shaded, ginaganto. Pag true siya. Pag false, hindi siya sasama sa pinili mo ng testing point. Kapag false siya, ang magiging itsura niya will be the upward shaded region. Okay? Substitute mo yung mga value ni x and y. So, which is 0 plus 0 is greater than 2 pi. Lagay mo na question mark dito. Pwede nang wag lang lagyan. So, depende sa ano gusto nyo. Yan. So, 0 plus 0 is 0 is great. Okay. So, 0 is greater than 5. Ano siya? True or false? Kailangan true yan. Kasi, mas malaki yung 5 kaysa sa 0. Dapat, ang sagot nito, false. Mali yan. Mali kasi yung statement eh. Kailangan true yan. Kung true yan, edi 0 is greater than 5. True yan. Eh kaso, naka-false siya. Mali ang statement niya. So, since false yan, ang mangyayari, hindi mo siya pwedeng ipagsama, ipag-combine sa napili mo na testing point. So, ang mangyayari, false yan, mag-drawing ka or mag-shade ka ng downward like this. Kasi false yan like this. So, okay na tayo dito So, natapos na natin yung graphing niya. So, next video, magbibigay ako na napakahirap na given ng inequality. Let me remind you na pag gagamit kayo ng graphing in linear inequalities, ang gamit nila, pwede colored pen or kaya colored Crayola para mas kita naman yung annotation. Kapag dalawang equation, dapat dalawang magkaibang ballpen or magkaiba ang Crayola. So, depende sa ano gusto nyo.
So, sa next video ko na lang yung ibang example kasi masyado dong mahaba. So, next time na lang. So, bye-bye. Ingat kayo. Happy Monday.